I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang? I won't even dignify the question. Okay. Samantala, hinamon ni House Speaker Martin Romualdez na maglabas ng pruweba na siyang magpapatunay ng mga alegasyong ibinabato laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Romualdez, budal-budal stories lang ang sinasabi laban sa Pangulo. Kung hindi naman daw kayang masuportahan ang mga alegasyon sa kanyang pinsan, hindi na dapat inilabas pa ang mga ito. Dapat aniyang maging seryoso na ang lahat, at igalang ang Pangulo na nangtatrabaho lang ng mabuti. Panoorin ang video na ito. Yung mga narinig galing sa Davao, sana naman hindi gano'n naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at unang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung sa Pilipinas. Yung Vice Presidente, Tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga pruweba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang, nag-i-story ka na naman, tignan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang daming nang pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahal na presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan.
Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 year, kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Nestor Reyes, if my memory serves me right, parang nagpa-drug test po sila back then. Maybe po nagsawa na din siya sa issue. Kahit naman po sagutin niya, madalas po tayong mga tao paniniwalaan natin yung gusto nating paniwalaan. Pahayag naman ni Revilo Puwak, simple lang pero rock, next time pag binato ka ng tinapay batuhin mo ng boulders para pisak agad. Hindi ako believe sa'yo, pero yung statesmanship at pagiging civil nagdadala sa'yo, good luck PBBM. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Alex Santo, hindi ako maka Marcos at hindi rin kay Duterte o kay Aquino, pero lubos ako humanga sa sagot ng President. Hindi man lang ingkitaan ng anumang galit sa mukha despite sa mga attack with his reputation as President. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.